Bakit pag malapit na ang eleksyon, maraming namimigay ng ayuda? Tuwing malapit na ang eleksyon, marami sa atin ang nakakaranas ng isang pamilyar na eksena, ang mga politiko at kanilang mga taga-suporta ay nagiging mas aktibo sa pamimigay ng ayuda. Bigla na lamang may mga relief goods, cash assistance, o mga programang nagbibigay ng libreng serbisyo. Ang mga pamamahaging ito ay madalas na nangyayari sa mga lugar na may malaking bilang ng mga botante. Kung titingnan mo, maaaring magmukhang isang simpleng sakripisyo ng mga politiko upang matulungan ang kanilang mga kababayan. Pero sa mas malalim na pagsusuri, ang mga hakbang na ito ay may mga moibong politikal na mahirap iwasan. Bakit nga ba ito nangyayari? Isa, pagpapakita ng pag-aalaga sa taong bayan. Tuwing malapit ang halalan, ang mga politiko ay madalas nagiging mas magaan at mas maalaga sa kanilang mga constituents. Hindi rin ito nakakagulat dahil ang mga kandidato ay madalas na bumabalik sa mga lugar na may malalaking populasyon at mataas na bilang ng botante. Ang kanilang pagbabalik at pamamahagi ng mga ayuda ay may layuning ipakita sa publiko na sila ay may malasakit at may pag-unawa sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa ganitong paraan, ipinapakita nila na sila ay laging nandyan para sa kanilang mga tao at handang tumulong anuman ang oras ng pangangailangan. Sa isang banda, totoo naman na may mga kandidato na nagbibigay ng ayuda hindi lang dahil sa eleksyon kundi upang makatulong sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap o sa mga apektado ng mga kalamidad. Ngunit sa ibang pagkakataon, nagiging mas kapansin-pansin ang mga tulong na ito sa mga oras na malapit na ang eleksyon, at dito nagsisimula ang mga hinala ng mga tao. Pwedeng may genuine na malasakit, pero may mga pagkakataon ding ang tulong ay hindi lang para sa kabutihan kundi upang makuha ang simpatsya ng mga botante. Dalawa, pagbuo ng konsyensya ng utang. Isa sa mga pangunahing motibo sa pamamahagi ng ayuda tuwing malapit ang halalan ay ang pagbuo ng tinatawag na utang na loob. Ang ideya ay simple, kapag nakatanggap ka ng tulong mula sa isang tao, may hindi nasabi ngunit hindi maiiwasang pakiramdam ng pasasalamat. Sa politikal na konteksto, ito ay nagiging isang paraan para kumbansihin ang mga tao na utang nila sa kandidato ang kanilang boto. Kapag ang mga botante ay nakatanggap ng ayuda, may dinasasabi na obligasyon na ituring ito bilang isang kabayaran na kailangang isalamin sa pamamagitan ng kanilang boto. Dahil dito, ang mga politiko ay laging nagmamasid sa kung sino ang mga nakikinabang mula sa mga ayuda na ito. Tinutukoy nila ang mga target na komunidad at tinitiyak nilang makikilala sila ng mga tao bilang tagapagligtas na nagbigay ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Sa oras ng eleksyon, ang mga tao ay may nararamdamang konsyensya ng utang at may tendensya silang magbigay ng suporta sa kandidato na nagbigay sa kanila ng tulong. Tatlo, pagpapaigting ng imahe ng kandidato. Isa pang layunin ng pamimigay ng ayuda tuwing malapit na ang halalan ay upang mapabuti ang imahe ng isang kandidato. Sa pamamagitan ng mga programang pamamahagi ng ayuda, nagiging mas positibo ang tingin ng mga botante sa mga politiko. Halimbawa, ang pagbibigay ng libreng serbisyo tulad ng libreng medical check-ups, pagpapamigay ng mga gamot, o pamamahagi ng bigas at pagkain ay nagiging paraan upang ipakita na ang isang kandidato ay may malasakit at tunay na nag-aalala sa kalagayan ng mga tao. Kapag ang isang kandidato ay nagbigay ng malaking halaga ng ayuda, ang kanyang imahe ay natutulungan. Mas madaling maramdaman ng mga botante na may malasakit ang kandidatong ito at, sa isang banda, may pakiramdam na siya ay karapat-dapat pagkatiwalaan at iboto. Ang mga politiko ay alam ito, kaya't nagsisilbing bahagi ng kanilang strategiya ang pagkakaroon ng mga programang nagbibigay ng ayuda sa mga komunidad. 4. Pagbuo ng malalaking network ng suporta. Maliban sa mga individual na benepisyaryo ng ayuda, ang pamimigay ng mga material na tulong ay madalas na ginagamit ng mga politiko upang mapalawak ang kanilang network ng mga taga-suporta. Kapag ang mga politiko ay nagbibigay ng mga ayuda, sila rin ay nagkakaroon ng pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga lokal na lider, mga lider ng komunidad, at mga taga-suporta na magsisilibing tagapagdala ng kanilang mensahe sa iba pang mga botante. Ang mga taong nakinabang sa mga ayuda ay maaaring maging bahagi ng kanilang kampanya at magsimulang mag-endorso o magsalita ng pabor sa kanilang mga kandidato. Bilang karagdagan, ang mga ayuda ay isang paraan ng pagbuo ng mga loyal na supporters na hindi lamang nakikinabang sa materyal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal at psikolohikal na aspeto ng kampanya. Minsan, may mga tao na nagtutulungan, hindi lang sa kung anong matanggap, kundi sa mga programang isinusulong ng kandidato, at mula rito ay lumalawak ang network na makakatulong sa mga susunod na kampanya. 5. Strategic na pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan.
May mga pagkakataon naman na ang mga ayuda ay hindi lang simpleng taktika kundi isang tugon sa mga aktwal na pangangailangan ng mga tao, lalo na sa mga lugar na apektado ng kalamidad, kagutuman, o iba pang mga krisis. Ngunit ang nakakatakot na aspeto ng pamamahagi ng ayuda tuwing malapit na ang halalan ay ang timing nito. Bagamat ang mga ayuda ay kadalasang ipinagkakalob sa mga oras ng krisis, ang mga politiko ay kilala sa paggamit ng ganitong pagkakataon upang ipakita ang kanilang leadership at katapatan sa pamamahagi ng mga tulong. Ang totoo, hindi palaging ang mga politiko ang unang tumutulong, ngunit kapag malapit na ang eleksyon, nagiging mas kapansin-pansin ang kanilang tulong at minsan, nagiging batayan na ito ng kanilang politikal na agenda. 6. Illegal na practice, vote buying. Isa pang nakakatakot na aspeto ng pamimigay ng ayuda tuwing eleksyon ay ang vote buying o pagbili ng mga boto. Ang mga politiko ay nagbibigay ng mga material na benepisyo at tulong upang direktang bilhin ang boto ng mga mamamayan. Ito ay isang hindi tamang pamamaraan, ngunit patuloy na nangyayari sa maraming lugar. Ang pagbili ng boto ay isang malupit na taktika upang makamit ang pansamantalang tagumpay, ngunit sa huli, ang mga boto na binibili ay hindi nagpapakita ng tunay na kalooban ng mga tao. Sa mga ganitong sitwasyon, ang ayuda ay hindi na isang kabutihang loob kundi isang malupit na pamamaraan upang manipulahin ang kaisipan ng mga botante. Pangwakas, sa lahat ng ito, makikita natin na ang pamimigay ng ayuda tuwing malapit na ang eleksyon ay may maraming motibo, mula sa pagpapakita ng malasakit at pagbuo ng magandang imahe, hanggang sa pagbuo ng mga loyal na taga-suporta at paggamit ng mga taktika ng vote buying. Hindi natin maitikaila na may mga politiko na tunay na may malasakit sa kanilang nasasakupan, ngunit marami ring gumagamit ng ganitong taktika upang makuha ang boto at mga taga-suporta. Kaya't mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga hakbang na ginagawa ng mga politiko, at huwag hayaan na tayo'y maging biktima ng maling pamamahagi ng ayuda para sa pansariling kapakinabangan nila.